Madam Chair, honorable members of the committee, we are not here today to determine guilt beyond reasonable doubt. Ang tanong lamang po sa harap natin ay simple. Merong bang probable cause para ituloy ang impeachment? 2 sa 4 na verified complaints na inihain laban sa pangalawang Pangulo ang siniyasat. Parehong inaakusahan siya ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at iba pang high crimes. At ang ating pagsusuri ay nakabatay hindi sa haka-haka, kundi sa mga dokumento, opisyal na ulat at mga sinumpaang salaysay. Unang punto, misuse of confidential funds. Ang paggamit ng confidential funds at bribery ng mga opisyal. Batay sa mga reklamo, hindi bababa sa 500 million pesos mula sa Office of the Vice President at 112 million mula sa Department of Education na pinaniniwalaang hindi maayos na naipaliwanag o nagamit ng naaayon sa batas. Kinumpirma ng resource person na si Ramil Madriaga sa ilalim ng panunumpa na siya ay inutusan umano na maghatid ng confidential funds sa iba't ibang lokasyon alinsunod sa direktiba ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa rito, ang Commission on Audit ay naglabas ng Notice of Disallowance na umabot sa 73 million pesos para sa OVP confidential funds noong 2022. At hindi lamang yon, may hiwalay pang disallowance na umabot sa 375 million pesos para sa 2023. Mahalaga, ang mga disallowance na ito ay formal na kinumpirma at ang apela ay tinanggihan. Hindi ito haka-haka. Ito ay opisyal na aksyon ng constitutional body na may mandato sa pag-audit. Kasabay nito, nagpresenta ang NBI Question Documents Division ng forensic analysis sa mga acknowledgement receipts. Ang kanilang finding, maraming resibo ang isinulat ng iisang tao o iisang grupo ng mga tao. Ibig sabihin, may indikasyon ng fabrication. Bukod dito, ang integridad ng mga dokumentong sumusuporta sa paggamit ng pondo ay questionable. Dagdag pa dito, kinumpirma ng Philippine Statistics Authority ang isang nakakabahalang datos. Sa libu-libong pangalan na lumabas sa acknowledgement receipts na tumanggap ng pondo, libu-libong individual ang walang anumang birth, death o marital records. May mga pangalang lumitaw na walang anumang opisyal na record sa PSA. Sa madaling salita, hindi matukoy kung sila ay tunay na tao. Kung ang mga taong ito ay hindi ma-verify, sino ang tumanggap ng pondo? At kung walang tumanggap, saan napunta ang pera? Ito ang mismong tanong na dapat sagutin ng isang malalim na proseso. Hindi natin sinasabi ngayon kung ano ang final na sagot. Ngunit malinaw, may malubhang red flags. At ang mga red flags na ito ay hindi isolated. Ito ay tumutugma sa findings ng COA at ng NBI. Ikalawang punto, bribery. May mga opisyal ng Department of Education na umaming tumanggap ng mga sobre na naglalaman ng pera mula sa Vice-Presidente. Ikatlong punto, unexplained wealth at money trail. Ang usapin ng yaman at daloy ng pera. Batay sa SALN ng pangalawang Pangulo, ang kanyang declared net worth ay humigit kumulang 88 million pesos. Ngunit kapansin-pansin, mula 2019 hanggang 2024, wala siyang dineklarang cash on hand o cash in bank. Kasabay nito, ang Anti-Money Laundering Council ay nagulat ng bilyong-bilyong piso na pumasok at lumabas sa mga bank accounts na may kaugnayan sa kanya at sa kanyang asawa. Sa kabuuan, ang transactions ay umabot sa mahigit 6.7 billion pesos. Dagdag pa rito, kinumpirma ng AMLC na ang ilang transactions na tinukoy sa isang affidavit ay tumugma sa kanilang official records. Muli, hindi ito opinyon. Ito ay datos mula sa ahensyang may mandato laban sa money laundering. Ang tanong ngayon, kung may ganito kalaking galaw ng pera, bakit hindi ito lubusang nakikita sa SALN? At kung may paliwanag, hindi ba't nararapat lang na ito ay ilahad sa tamang forum? Ika-4 na punto, threats and acts of destabilization. Ang kabuuang pattern ng asal at kilos.
Nagpresenta ang National Bureau of Investigation ng ebidensya kaugnay ng mga pahayag na may kaugnayan sa banta laban sa Pangulo, sa First Lady at sa dating Speaker ng House. Batay sa kanilang investigasyon, may sapat na batayan upang magsampa ng kaso ng inciting to sedition at grave threats. Kasabay nito, ang patuloy na hindi pagdalo ng pangalawang Pangulo sa kabila ng imbitasyon ng komite ay naglilimita sa kanyang pagkakataong sagutin ang mga aligasyon. Mahalaga ito sapagkat ang due process ay hindi lamang karapatan, ito rin ay responsibilidad na harapin ang proseso. Mga kasama, hindi natin hinahatulan ngayon ang pangalawang Pangulo. Hindi ito ang yugto ng conviction. Ngunit sa harap ng mga sinumpaang salaysay, opisyal na ulat ng COA, PSA, NBI, OMB at AMLC at malinaw na inconsistencies, ang tanong ay nananatili. May probable cause ba o wala? Tutuloy ba o titigil ang impeachment?